salamat po sa Alima sa mga tanong salamat po sa mga tanong ng Alima at ito sa pangalawang mga salita ni Brother Alima. Pangalawang salita paliwanag ni Brother Quintis sa Baptist Church sa tema resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, their financial plan is tithe, open and close parenthesis, and offerings according to the Bible. Ayun, pakinggan natin ang pangalawang mga paliwanag ni Brother Quintis. Okay, maraming salamat po sa mga sagot. Now, malinaw po, ladies and gentlemen, no? Ngayong gabi, malinaw po na hindi pala tutol sa tithes ko. Hindi po na po natin didebatehan po ang tithes kasi hindi naman po tutol. Maliwanag po na hindi siya tutol sa tithes na gawin ng mga Kristiyano. Kaya nga, natanong ko sa kanya kanina, pilit ba ang aming pagbibigay o pasya ng puso? Sabi niya, hindi daw tithes. Kasi pasya daw ng puso, hindi pala niya alam kung ano ang pasya ng puso. Sinabi ko niya kanina, kahit piso po, hindi 10, kahit piso, kung paparusahan ka, kung di ka magbibigay, hindi yan pasya ng puso. Yan po ang intindihin nyo. Pero yung mga, dito tayo sa kanyang labas-pasok kasi yung mga argumento niya. Sabi niya, word for word, sinulat ko dito, quote-unquote, kung ating sasabihin na si Kristo ay may batas ng ikapo, hindi naman sinabi sa ating presentation na may batas ng ikapo. Sinabi natin na hindi tutol si Jesus Christ. Yun po ang sabi natin. So, labas-pasok, ayaw niyang tithes, tapos okay, tapos ayaw din. So, hindi yan po pwede na argumento mga kapatid. Sabi dito sa kanyang mga proposition o yung mga pagnigyan niya, yung ginagawa ko, yung logic na, pagyan ang logic din eh. Sinabi niya kanina, hindi raw pwede maging ang buhok ay maging marka. Bakit hindi pwede iparte yan ng tao? Bakit hindi? Kasi nga, sinabi ko kanina, hindi po pwedeng iisa lang. Pero pag sabihin mo lahat ng parte ng tao pero walang buhok, ano yan? Hindi naman yung tao eh, merong buhok ang tao. Wala naman siguro sinilang na walang buhok. Yung nalalagas, yun po ay sa kanyang old age na. Pero pwede mong gawin yung marka, yung isa sa palatandaan ng tao na may buhok. No? Hindi pa alam yung mga logic niya eh. Yung big, sabi niya yung big, may tuka. Sabi niya, meron daw yung tuka. Yung pong logic niya eh. Meron daw tuka dapat, kaya insekto, hindi. Kaya nga marami. Kung sasabihin mo ang ibon, merong pakpak. Yan, dalawa ang paa, tapos may beak. Alam na yan po ay sasabihin lahat upang ma-distinguish mo siya sa iba. Hindi po pwedeng iisa lang. Kung sasabihin natin kung beak lang, yung daming beak. No? Ibon ba yun? Hindi yan ibon. Kaya nga, sabi ng ating tema, one of the marks, marami, isa lang dito. Pero mga kaibigan, hindi po niya naintindihan ang aming aklat unang-una po. Bakit po? Sorry po na sinabi ko hindi naintindihan. Kasi po hindi po sinabi ng aklat namin na tithes po yung marka. Sinabi po ng marka po dito, malinaw po, it's financial plan. Yung financial plan niya, dinescribe lang yung tithes and offerings. Pero hindi po marka na siguro naiintindihan ko sa logic niya, bakit ito naging debate, kasi yung logic niya, yung marka, yung pagtatithes na tunay na iglesia kung nagtatithes, hindi naman yung sinabi ng Biblia, ng Trail of Blood eh. Sinabi dito, it's financial plan. Saan kukuha ng financial? Yun po ay marka ng Trail of Blood namin na financial plan. Saan ba? Kasi yung tithes, okay? Yung tithes po ang description ng financial plan. So ngayon, kung tutol ka sa tithes, hindi pwedeng maging marka, pero bakit hindi ka tutol? So unang-una, di mo na iintindihan din ang aklat namin. Dapat sana magtanong ka kung ano bang ibig sabihin, kasi hindi sinabi sa number 9
marks of the true church, number 9, tithes. Hindi po sinabi niyan. Naliligaw po kayo, kaibigan. Sabi dito, it's financial plan. Kasi ang tithes, pwedeng, hindi yan, 20 minutes. 20 minutes pa lang, sige. Meron akong 15 eh. Meron akong Sorry. Okay na, meron tayo. Naug. Hindi. 20? Okay, babasahin ko po lahat ng mga marka para maintindihan nyo. Yung mga marka ng church na babasahin ko po ayon sa trail of blood. Number 1, it's head and founder. Yun po ang number 1. So, dapat i-describe yan na si church, that's Jesus Christ. Number 2, sinabi rin dito, it's Mr. only... Director, maliwanag naman sa ating proposisyon na hindi lilihis o alis sa tema. So maliwanag naman ang aming tema na one of the marks. So dito lang kami sa one. So Patuloy na. Binasa ko na ano. Ang reference lang. Reference lang eh. Number 2, it's only role of faith and practice. Number 3, it's name. It's polity. It's members. Number 6, it's ordinances. 7, it's officers. 8, it's work. Then number 9, it's financial plan. Hindi po nilagyan na tithes po yung marka. Kung magta-tithes ang iglesia, yun ang tunay na iglesia. Hindi po sinabi diyan sa aklat. Hindi po yan eh. Sinabi diyan, it's financial plan. Dinescribe po saan kukuha ng financial ang tunay na iglesia. Malinaw yan eh. Hindi niya naiintindihan na ginawang marka ni J.M. Carroll yung mga practice. Sinabi niya kanina word for word, characteristics ba daw yung mga marka. Kaya nga, yung characteristics ng church noon, yung kanilang financial plan, hindi kinuha sa labas ng iglesia. So kung hindi katutol sa tithes, then pwedeng gawin financial plan. Yun po ang punto. Kung hindi katutol sa operation, hindi natin babanggitin, then again, pwedeng gawing financial plan. So yun po ang nasa aklat namin. Hindi sinabi dito na kung nagtatides, kaya nga may close and open parenthesis eh. Kasi nga 1 Corinthians 9:14 yung ginamit, that even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So hindi kukuha ng ibang mga financial plan ang tunay na iglesia, kundi tithes lang at saka offering. Yun po ang nalinaw. Hindi po ginawang ang marka, ang magta-tithes, tunay na iglesia. Hindi, yun siguro ang naiintindihan eh. Pero whatsoever, yung mga argumento niya, hindi po yun matatanggap. Hindi yan logical po na valid yung mga argumento niya. Unang-una, walang sinabi sa Bible na mayroong standard na mga marka. Kaya nga sinabi ko kanina, sino ba nagsabi na hindi pwedeng gawing marka ang financial plan na tithes and offering? Hindi niya mabigay kasi siya lang po ang tutol. Pero yung pangalawa, ang proposition din namin, sinabi dyan, kasi sa debate, hindi mo yan dapat babasahin word for word. Proposition yan, patutunayan yan sa presentation. Yun po ang debate, Mr. Pulalima. Hindi po yan babasahin word for word sa Biblia. Papatunayan yan sa buong Bible. Kaya ginawa kong reference ang Genesis kasi po before the law, kasi yung sinabi mo kanina, yung Hebrews pala 7:5-10, inalis niya, binanggit ko na po ang talatang yan binigay mo ulit kasi hindi mo naiintindihan ang talata. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 7 po, ito po ay inalis kasi ito ang tithes na ikapagpatawad ng kasalanan. Verse 11 po, yan ang basahin mo. Sabi ng 11, if therefore perfection were by Levitical priesthood, yan po, perfection. What further need was there at another priest should rise after the order of Melchizedek? The book of Hebrews is actually talking about Jesus Christ, na siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan, na hindi na po pwede, hindi na tatanggapin ng Diyos yung mga pagpatay ng mga hayop, pagbigay ng mga dugo galing sa hayop, hindi na yan. Si Kristo na po. So yung tithes na yon na ikapagpatawad ng kasalanan po, yun po ang inabolish.
Right. Pero hindi, para sa akin, kung hindi ka tutol, hindi naman dapat ibigkas yan. Hindi mo na dapat banggitin ng mga tithes kung hindi ka naman tutol. Sinabi naman ng ating mga references na kahit ang Catholic Church nagplano na po na gawin ang tithes. So yung financial plan kasi, kung gagawin niyo yan, or pagpalagay natin na before, ginawa ito ng Roman Catholic Church, ginawa ito kahit meron sa Council of Trent. Na ngayon, kung sasabihin ko, dahil nagtatize kayo, hindi na ba kayo tunay na iglesia? Right. Gagamitin niyo po yung simple logic niyo po niyan. Kasi hindi ka tutol, huwag mo nang banggitin yan. Hindi ka naman tutol sa tithes. Ginawa ng Roman Catholic Church, ginawa ng Protestants, ginawa ng lahat. Dahil okay po ang pagtatithes. So ang tunay na didibatihin natin ngayon, yung marka. Correct. Pero yung marka, base po sa trail of blood. Hindi naman binabase sa Roman Catholic Church ang ating pagdidibatihan. Pangalawa, sa Biblia, sinabi ba dyan na mayroong standard marks? Wala po. Wala. So patutunayan po namin na yung financial needs, financial plan ng church, tithes at offering na pwedeng gawin ng tithes, pwedeng gawin ng offering, kaya po naging financial plan. Ibig sabihin po, hindi po magpukolekta ng ibang way of financial yung tunay na iglesia. Correct. Malinaw po na mapatunayan natin. Hindi ko napapatunayan yung kasi labas-pasok yung argumento niya, labas-pasok. Kung okay okay ka sa tithes, yun po ang ano po. Kung okay ka sa tithes, hindi na natin yan babanggitin. Dito na lang tayo sa marks. Kasi okay ka naman sa tithes, hindi po pwedeng hindi ka okay kasi ginagawa yan at gagawin ng mga Roman Catholic Church natin mga kaibigan. Correct. So, hindi tayo tutol sa tithes. Yun lang balay. Hindi tayo tutol ng tithes. Hindi din mali ang pagbibigay ng tithes sa mga Kristiyano. So, ibig sabihin, ang tinutulan mo, yung marka. Unang-una, hindi mo mababasa na merong standard na mamarka. Sabi mo kanina, yung marka namin, patatunayan namin sa Biblia. Kaya may mga verses sa mga marka namin eh. Bawat isa dito merong mga verses kasi nasa Biblia. Correct. Pero ang tanong po, kung nag-iisip po kayo, ang tanong, sino ba ang nagbigay ng standard na mga marka ng iyong One Holy Apostolic Catholic Church, yung apat nyo? Sino nagbigay dyan? Kayo din. Sabi mo kanina, sino nagbigay yun? Si Carol. Yeah, binigay ni Carol. Kasi gusto ni Carol na kunin yung mga practices, characteristics at faith ng unang iglesia. Kaya nga ginawa niyang marka. Correct. Patutunayan niya ng maraming mga verses, kaya nasa Biblia yan. Pero unang-una, since trail of blood ang ating pagdidibatihan, hindi po kasali yung marka niyo. So, ibig sabihin, wala pong standard na marka po. Malinaw, walang standard, walang dito sa Biblia. Ginamit namin yan na isa sa mga marka kasi hindi po mag-solicit ng iba't ibang pamamaraan ang iglesia. Kundi dito lang sa tithes at offering. Again, ibalik ko po sa inyo, hindi po marka ang tithes sa aming aklat. Yung nagtatides, tunay na iglesia, hindi po ganun ang sinabi. Sinabi po dito na ang financial plan. So, yung financial plan, kaya nga in-explain niya na tithes and offering. Kasi hindi siya, wala siyang ibang gagawin. Tapos, kung walang standard na marka, di pwede kami gagawa ng marka. Anong paki mo? Kung kami ang gagawa ng marka, trail of blood ang ating pagdadibatihan. Hindi naman sinabi sa Bible. Kasi yung marka mo, hindi naman yan, sabi mo kanina, tamart, hindi po tamart. Iisa lang ang tamart. At hindi mo yan makukuha sa Biblia kung isa lang ang marka. Kaya nga kanina, yung logic mo, na tuka at saka buhok, mali na. Kasi yung buhok, pwede mong gawing marka. Kasi nasa tao yan. Correct. Kung wala sa tao, hindi mo pwedeng maging marka. Pero kung nasa tao, pwede mo gawin, merong buhok, merong nakatayo, o merong tainga. Yun po ay pwede mong i-describe sa tao, kasi nasa tao. Kung ang financial plan ng iglesia, na yung pangungulekta niya,
ginawa ng mga old Christians, masasabi natin na pwede gawing marka. Pero nga, sinabi ko, hindi po pwedeng iisa lang. That's why one of the marks. Kaya kung tama ka, kung sasabihin mo nga pakpak lang, madaming pakpak. Kaya nga, one of the marks. Pwede mo gawing pakpak, may balahibo, meron paa, dalawa, meron ding ulo, meron din, yan po ang marka ng isang ibon. Pero pwede bang gawin? Pwede. Bakit? Nasa ibon eh. Correct. Hindi na nakuha eh. Kung nasa iglesia yan, pwede yan gawin. Kung nasa iglesia po, kung okay man ang tithe sa'yo, hindi ka tutol, di pwedeng gawin ng iglesia na financial plan. Pero, ang tinutulan niya, yung mark, kasi hindi niya naintindihan na hindi marka yung tithes, kundi financial plan yung marka niya, dinescribe lang na tithes kasi pwedeng gawin, at offerings pwedeng gawin, so doon po kukuha ang financial plan, ang tunay na iglesia. Correct. Napakalinaw yan ng Biblia, ng aklat namin. Kaya nga, dapat before ka gawa ng tema, dapat na nagtanong ka muna, kasi para sa akin, hindi naman ito debatable eh. Bakit? Kasi walang standard ng marka. Pwede kami gagawa, pwede kayong gagawa. Nasa sa inyo yan kung ano ang palatandaan nyo sa isang tunay na iglesia. Pero kami pwede kaming gagawa. Bakit? Hindi naman dinex Bible eh. Pero kung meron kaming marka, tapos meron kaming verses of the Bible, then yung marka namin, actually, yun ang pinaka-mabuting marka po na ibinigay sa Biblia. Bakit po? Faith and practices. Yung sa inyo, description lang. One, Holy, Catholic, Apostolic. Merong nag-claim ng one, merong nag-claim ng Apostolic, merong nag-claim ng Holy, meron din nag-claim ng one, Universal. Dami nag-claim yan. Tapos sila din. Tunay na iglesia din. Pero sa amin, matibay kasi dami. 11 marks. Tapos mga characteristics, yung ginagawa, yung tinuturo, yun po ang ginagawang marka. So, yung number 9 po, ang marka, financial plan. Tapos, in-explain na tithes and offering, kasi yung tithes, hindi katutol na pwedeng gawin ng Kristiyano, pwedeng gawin yung offerings, meaning to say, napapatunayan ko po na ang ating proposition ngayon, according to the Bible, at saka according to the Trail of Land. Bakit ko napatunayan sa Bible? Kasi unang-una sa Biblia, sabi po kanina sa Biblia na hindi po pilit ang ikapo. Pasya ng puso yan. Sabi ko, hindi po kami pinaparusahan kung hindi kami nag-iikapo. Unang-una, ginawa yan ng mga Roman Catholic at gagawin pa lang. So ngayon ang tanong ko, kung magta-tithes ba kayo, hindi na ba kayo tunay na iglesia? Yun po ang dapat sagutin ng ating katunggali ngayon. So, malinaw po sa ating proposition na hindi pala ito debatable. Bakit? Tayo po pwedeng maglagay ng marka kung paano mo kikilalanin ang tunay na iglesia base sa Biblia. Correct. Walang standard, hindi sabi ni Jesus Christ, ito po ang aking marka na ginawa dito, hindi po. Sa amin, ginawa namin ang marka na yung faith and practices dapat pinaktis mo din. Bakit? Kasi kung ikaw nagkiklaim, kami ang tunay na iglesia, pero yung faith at practices nyo hindi ayon sa practices at faith ng mga apostol, piki po ang iyong claim. Correct. Pero wala mag-claim yan ng iba. Dahil marami ang binanggit, 11 na marka ng tunay na iglesia. So, malalaman po natin yan na ang sa tunay na iglesia po, yung financial plan po, yung marka niya. Hindi po yung tithes. Hindi po sinabi. Dapat magtanong po kayo, anong ibig sabihin nito? Kasi sinabi dito, merong mga descriptions, meron sa mga marka, tapos merong ginawa na pag-describe kung ano yung mga financial plan. Kaya nga, financial plan, yung tinutukoy na marka. Marka ng tunay na iglesia, number 9, financial plan. Sa anong paraan? Tithes at offering. Kasi yung tithes, hindi katutol. Kung hindi katutol sa tithes, pwedeng gawing marka ng tunay na iglesia. Ibig sabihin, hindi nagsusulisit ang iglesia ng pera sa labas, hindi nagsusulisit sa mga politiko, hindi umakyat sa bus at nagkukulikta doon sa mga hindi membro.
Dahil tithes po gagawin sa loob ng iglesia at offering po gagawin ng loob ng iglesia. Yun po ang napakalinaw na nasa ating aklat. So, again, hindi debatable ang topic na ito. Hindi siya tutol sa tithes. Yung tinutulan niya ang marka, pero mali po ang pagtutol niya. Kasi unang-una, walang standard na marka sa Biblia. Right. Tapos, ang proposition po natin, papatunayan sa loob ng Biblia. Hindi po babasahin yan word for word. Hindi yan babasahin word for word. Patutunayan. Kaya nga, meron tayong mga verses, meron tayong mga evidence, patunay na ang financial plan or kaya yung tithes na pwedeng gawin ng Kristiyano sa ating panahon. Bakit? Dahil hindi tutol si Christ, pero hindi yan batas. Pasya ng puso. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Walang parusa ang hindi magbigay. So, yung tithes po, okay po sa tunay na iglesia pwedeng gawin. Ginawa ng Roman Catholic Church, ginawa namin, kaya hindi tututulan. Pero ang marka, wala pong standard na marka. Pwede kayong gumawa ng marka, pwede rin kaming gumawa ng marka, pero sa proposition natin sa rules, base sa Trail of Blood, so tunay po na napatunayan natin ang ating proposition at saka hindi po debatable ang itong tema kung naiintindihan nyo ang aming Trail of Blood. Maraming salamat at magandang gabi. Amen. Maraming salamat po, Brother Rayan Quintis, sa mga paliwanag mo. At panahon na ito na tanungin ka ni Brother Paul San Pablo Alima sa Catholic Church for 10 minutes. Brother Alima, tanong po. So sa ngayon sa iyong sinabi na ang pangsiyam na marka ng New Testament Church, its financial plan, nakapaloob doon yung tithes. Paano nyo in-execute na yung tithes, yun ang inyong financial plan? So ibig bang sabihin na kayo po ay nangulikta ng ikapo sa inyong membro dahil ito po ang plano ng inyong simbahan at ito po ay nilagay niyo na isa sa mga marka? Ibig sabihin, ang tithes po, kinukulikta namin dahil una, mababasa natin sa Biblia ang prinsipyo. Hindi natin mababasa word for word na dapat gawin ng mga Kristiyano, pero merong prinsipyo po before the law, during the law, and after the law. Kaya nga ginagawa namin. Saka pangalawa po, ginagawa yan ng mga unang Kristiyano na hindi mababasa word for word sa Bible, pero ang unang Kristiyano sinasabi ko, yung mga 2nd, 3rd, 4th century pataas, ginagawa yan. Kaya nga ginagawa din namin. Sinabi mo kanina na walang standard na marka na nakasaad sa Biblia. Hindi ba? Yes, sinabi ko yan. Walang standard na marka. Pwede kayong gumawa ng marka. Pwede kaming gumawa ng marka ng tunay na iglesia. Depende po yan kung saan mo makikilala ang tunay na iglesia batay sa iyong marka na ginawa. So dahil wala pong standard na marka ang tunay na iglesia sang-ayon sa iyo sa Biblia, itong proposisyon na iyong pinatunayan na ang tithes as financial plan is one of the marks of the true church according to the Bible, paano mo ito pinatunayan na ito ay isa sa mga marka sang-ayon sa Biblia na sinabi mo naman ngayon na wala ito sa Biblia? No, hindi ko sinabing wala ito sa Biblia. Mapapatunayan po natin sa Biblia. Sabi ko, hindi mababasa word for word sa Biblia. Malinaw po yan. Pero mapapatunayan natin sa Biblia na ginawa ito ng mga tunay na Kristiyano. Paano ko po iyan mapapatunayan ang proposition? Napatunayan ko po kasi unang-una, hindi po kayo tutol sa tithes. At saka, yung financial plan, pwede namin gawin kasi gusto natin makikita kung saan kukuha ang tunay na iglesia ng financial plan upang gawin or i-support sa kanyang ministry. Yun po ang sagot. Mr. Quintes, maliwanag sa proposisyon according to the Bible. According to the Bible, na itong tithes, ito po yung financial plan, isa sa mga marka sa tunay na iglesia. Sinabi mo na wala pong marka na nakasaad doon sa Biblia ang tunay na iglesia. Ngayon, bakit papatunayan mo sa Biblia na wala pala?
Yung pinatunayan po namin, yung financial plan na ang marka. Yung financial plan ng tunay na iglesia, yun po ang marka niya. Pinatunayan namin sa iglesia na walang ibang pamamaraan ng pananalapi ng iglesia kung hindi tithes and offering. Pinatunayan ko rin na ang tithes ay ginawa ng unang Kristiyano, ginawa sa Biblia, kaya nga patunay po na yung proposition po natin ay napakalinaw na ating pong depensa o kaya na tayo ngayong gabi. Napakalinaw sa proposisyon according to the Bible. Ngayon, according to the Bible, one of the marks of the true church, ang kanyang financial plan ay tithes, di ba? Ito ating proposisyon. Sinabi mo kanina na wala pong marka na standard na mababasa sa Biblia. Doon lang binabase nyo na trail of the blood. Di ba sa ating proposisyon according to the Bible? Ngayon, dahil wala sa Biblia, bakit dito ka huhugot sa Biblia? Di dapat sana ang tema according to the trail of blood. Ito sagot. Yung proposition natin, ang papatunayan po natin yung financial plan. Sabi ko, ang hindi sa Biblia, number 1, walang standard marks of the truth church ang Biblia. Hindi po mababasa. At yung proposition ko po, Mr. Fulanima, hindi yan babasahin word for word, kundi papatunayan. So, mababasa natin sa Biblia, kung hindi ka tutol ng tithes, saka yung offerings na open and close parenthesis, kung yan po ang financial plan, walang ibang financial plan ng tunay na iglesia, so pwede namin gawing marks yan pag-identify ng tunay na iglesia. Yun pong sagot. Ngayon, 5 minutes. sa iyong binanggit ng mga bersikulo ngayong pangalawa mong tindig, nagbigay ako kanina ng challenge na magbigay ka ng kahit isa, 2 apostoles sa Biblia na ang kanilang pamaraan po ng giving ay itong tithing system. May versikulo ka lang na may bigay? Sinagot ko na rin yan kanina na hindi mababasa word for word Okay. sa Biblia. Pero yun pong, bakit ko po yan pinatunayan? Kasi po, unang-una, merong prinsipyo ang tithes. Hindi po ang Biblia po ay bawal ito, gawin mo ito, bawal ito. Merong prinsipyo. Kung nagbigay si Abraham na ayon sa Mr. Moderator, hindi ko tinanong po yung kay Abraham. Yes, Ito ako nagtanong, Mr. Moderator, sa New Testament ba? hindi pa po Na practice ba ng New Testament. mga alagad ni Jesus ng kailang pamaraan po ng pagbibigay, ang kailang financial plan, sapagkat yun ang ating tema, financial plan, magbigay ka ng example lang o halimbawa, mga verses sa Biblia na tumutukoy na meron pong mga alagad ni Jesus, dahil truth church ang ating pinag-usapan, yung iglesia ni Jesus na itinatag, na meron pong nag-practice ng tithing system. Ang sabi, Mr. Moderator, Biblia, hindi sinabi New Testament. Kaya nga, kumuha ako ng prinsipyo ng ikapo na walang batas, hindi inutos, pero ginawa nila. Tapos, si Abraham, ang babasahin ko po ngayon ay niya sa New Testament, Galatians 3:7, sabi dito, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. So kami pong nasa pananampalataya, mga anak ni Abraham, kung nagbigay ng ikapo si Abraham, pwede namin gawin, prinsipyo yan. Pero hindi mo yan mababasa word for word. Objection, Mr. Moderator, hindi ko tinanong yung pagbigay nila. Ang tanong ko, yun bang New Testament Church, sapagkat ito ang nakasaad sa maliwanag ko, one of the marks of the New Testament Church. So, wala sa Biblia. So, next question. Hindi nabasa word for word. Dahil wala po sa Biblia, kahit implicitly. Yung implicit na sinabi mo, kaya ang sabi ko wala sa Bible hindi mabasa, sinabi ko nga word for word.
Okay. So yung implicit, malinaw na implicit kasi sabi sa Biblia, unang-una, mayroong prinsipyo ng ikapo, si Kristo hindi tutol, ginawa niya, tapos tayo na nasa pananampalataya ay mga anak ni Abraham, gumawa siya, yun po ang mga implicit explanation about tithing, number 1. Number 2 po, Paul Alima, ginawa ng Roman Catholic Church yan at mga Protestant, kaya nga hindi ka dapat tumutol sa ganyang mga Mr. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ulitin kong sagot. Meron bang mga apostoles o mga Kristiyanos sa New Testament na ang kanilang financial plan is tithing? Yun ang tanong, yun ang sagutin mo. Sinabi ko na kanina, Kahit implicit lang. word for word. Yun implicit niya eh. Yun po ang sinabi ko kanina, implicit, hindi word for word. Again, walang mababasa word for word na nagbibigay, pero hindi yan tunay. Ibig sabihin dyan, Explicit na gumagawa. Pero implicit, una sa lahat, ginawa, hindi tutol si Kristo, mayroong prinsipyo. Tapos pangatlo pa, yung mga disipulo, mga Hudyo pa rin yun. So ibig sabihin, bisan kahit hindi natin mababasa sa Bible, implicitly siguro nagtatay sila kasi mga Hudyo yun sa mga sabi sa Biblia. So sabi mo, hindi mababasa implicitly. Siguro, ibig sabihin, assumption mo lang ito. Hindi. Pwedeng mangyari o pwede hindi. Maliwanag na ang statement Mr. Borel, sabi niya, walang mabasa implicitly, siguro nagbibigay Kaya nga. o hindi nagbibigay. So ibig sabihin, hindi ka sure na yun ang financial plan ng iglesia itinatag ni Jesus, ang isa yung tithes. Yung hindi ako sure, yun pong ginawa ng word for word ng apostol. Yun po hindi ko sure. Pero kung papatunayan ko sa Biblia, ginawa ninyo, ginawa namin, ginawa ng Biblia. Mr. Moderator, hindi mo tinanong kung ginawa ba namin, ginawa ba nila. Ang tanong ko, dahil sabi niya, siguro, nagbigay sila o hindi. So, ibig sabihin, hindi siya sigurado. Ang aming proposition ay according to the Bible. Bakit? Bigyan niya ako ng sagot na siguro meron o wala. Hindi yung ginawa niya. Yung tinanong niya, implicit, hindi explicit. Ang isagot niya, yung implicit. One minute. Pero 1 minute. Sagot na lang ako. Yung sagot ko, explicitly, word for word na mabasa, hindi nga ginawa ng mga apostol. Tapos, yung implicit mo, ibig sabihin sa Bisaya, masabot. Number 1, mga apostol, Hudyo po. Number 2, si Kristo hindi po tutol, hindi niya pinatigil. Yung pinatigil, yung ikapo ng ikapatawad ng kasalanan, pero yung ikapo na ikasisiyan ng Panginoon, hindi pinatigil. Pangatlo, ang mga Kristiyano po na nasa pananampalataya ay mga anak ni Abraham, kaya nga gumawa, nag-tithe si Abraham, nag-tithe din kami. Yun po ang implicit na hindi mababasa word for word, pero masabot sa Bible po. Time. Amen. Maraming salamat po, Brother Lima, sa mga tanong mo at sa mga sagot din ni Brother Rayan Fuentes sa mga tanong ni Brother Lima. At ito na ang pangalawang pagpatunay ni Brother Alima sa Catholic Church sa tema one of the marks of the true church. Resolved that one of the marks of the true church founded by Christ, their financial plan is tithes, open and close parenthesis, and offering according to the Bible. Brother Alima, pakinggan natin, Brother Alima. So tapos na po ang dalawang constructive speech ni Brother Rian Fuentes at sa huling pagkakataon, maliwanag na po ang kaniyang binitawan na mga pahayag. Sangayon sa tema, resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes, according to the Bible. According to the Bible. Explicitly, umamin na siya na wala talaga yun sa Biblia. So meaning, hindi niya napatunayan explicitly. Implicitly, yung kanyang binatbat, sabi niya siguro. So, nakikita natin na
hindi po successful siya sa kaniyang pagpapatunay dahil implicitly at explicitly binanggit niya na wala po sa Biblia. Assumption lang niya yun na dahil daw si Abraham ay nagbigay, sila mga anak daw ni Abraham, magbigay din daw sila. Yung mga Hudiyo daw, una mga Kristiyanos, dahil anak ni Abraham, nagbigay din sila. Yun ang kanang implicit. Nasa Biblia ba yun? Na sila po ay tumupad doon sa ikapo bilang fighting system ng simbahan? Ang ating Panginoong Kristo ba ay nag-impose sa kanyang mga apostoles? Implicitly or explicitly, ang sabi niya, implicitly, hindi daw totoo sa Jesus. Sa ikapo, tayo daw magkatoliko, hindi naman daw tayo tutol sa ikapo. Ang sagot po, ang tanong ko po ay yung New Testament Church ba? Meron bang kahit isa o dalawa na nag-practice? So sinabi niya na wala. Explicitly wala, implicitly wala. So at sabi niya na wala din daw standard na marka ang simbahan na nakasaad doon sa Biblia. Tapos ang proposition according to the Bible. Dapat pinalitan na lang ito according to the trail of the blood. So dito sa kanilang trail of the blood, inilagay dito yung pansiyang exponential plan na one of the marks of the true church, pero ang nakapaloob dito na yung plano na pinansyal ay sa pamamagitan ng ikapo. Kung ating ipagpatuloy ang aklat na ito dito sa pahina 7 hanggang sa 9, sa pangalawang pagkakataon, naglahad po si Dr. Carol ng mga marka ng simbahan. Take note ha? Naglagay na siya ng 11 na marka. Pero sa sunod ng mga pahina, naglagay na naman siya ng mga marka. At mga marka na mayroong siyang kinuha. Ha? At sangayon sa mga markang ito, 10 na lang ang markang binigay niya. At binabalikan ko ito, bakit nawala na yung financial plan? Mystery yan. So pinalitan na ng ibang pahayag yung pangsiyam. At sangayon kay Mr. Carol, itong 10 mga marka, sabi dito, sapagkat si Buhano tong trail of blood ko, pipila ka dili masayop, dili mapakyas ng mga ilhanan. Kung imong basahon sa number 1, Disyembra gihapon, Disyembra rin sa number 1 dito sa unan niyang inilahan. Yung number 2 dito sa bagong sinulat niya, Disyembra rin dito sa number 2. Pero nakapagtataka na yung pangsiyam na exponential plan na nakapaloob doon yung tithes, nawala na. So, bakit kaya? So, maliwanag na hindi ito standard na marka sangayon sa inilahad ni Dr. Carol, sapagkat sangayon sa kanya, inani naman niya sa pahina 9, ako mangaha sa paghatag og dugang usa pa ka ilhanan. So meaning siya lang pala ang nagbigay ng mga marka. Dahil sabi naman ni Mr. Rian, wala namang standard, di pwede tayo maglagay ng marka. Kahit anong marka ilagay natin na ito ay ikapapatunay na isang simbahan. So, kaya nga tinanong kita kanina, kung gawin natin marka itong financial plan na ang nakapaloob dito na financial na plano ay yung tithes, ang pinakamahalaga sanang ilahad mo dito sa debating ito na magbigay ka ng solido na ebidensya
na yung mga Kristiyanos sa unang siglo, sa panahon ni Kristo at sa mga apostoles, ay meron silang tithing system. Dahil kung ganon, kahit hindi yon maging marka ng simbahan, at least meron kang puntos dyan. Pero sa debating ito, walang puntos kahit isa. Sa aking nakikita, walang puntos. Bakit? Wala siyang solidong bersikulo na nagpapatunay na meron man lang nagpa-practice ng tithing system na financial plan ng simbahan. Kung ating babalikan ang financial plan ng simbahan, kung paano sila makalikom ng pera, dito sa Gawa Kabanata 2, ano ang ginawa ng unang Kristiyano pagkatapos ng Pentecostes? Gawa Kabanata 2, mga talata 43 at 45. Sinabi dito, naghari sa lahat ang mapitagang pagkatakot dahil sa dami ng mga himala at kabulaghang ginawa ng mga apostol. Lahat ng sumasampalataya ay nagkakaisa at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at makayamanan at pinaghahati ang halaga sa bawat isa ayon sa pangailangan ng bawat isa, at sa araw-araw ay nagsasama-sama silang nanatili sa templo at naghahati sila ng tinapay sa kailang tahanan, ay kumakain sila ng may kagalakan at katapatan ng puso. So, ang isa sa mga paraan ng kung saan sila susuportahan ng pera, suportahan yung kanilang pagsamba at ang pagtulong ng kanilang kapwa Kristiyano, ibinibinta nila yung kailang ari-arian. Kaya yung si Ananias at si Sapphira sa Kabanata 5 sa Gawa, merong punishment sapagkat hindi niya binigay lahat yung pera niya na pinagbinta sa ari-arian niya. So, ibig sabihin, wala talagang sistema na tithings ang mga Kristiyanos sa panahon ng bagong tipan. Although nasa batas na yon sa lumang tipan at ginawa itong batas para sa mga Levita, pero sa mga Kristiyanos, hindi po nagbigay ng maliwanag na kautusan ng ating Panginoong Kristo na ang financial plan ng kanyang simbahan, isa ay ang tithings. Kung ang simbahan Katoliko man ang nagbibigay ng tithings, sapagkat naayon iyon sa 2 Corinto 9:7 na magbigay sang-ayon sa itinuro ng iyong puso. So, hindi ibig sabihin na merong role kung batas na tithing system. So, nasa iyo ang pagpapasya. Even more than 20%, even 100% ng iyong ari-arian tulad ng ginawa ng isang byuda, walang maliwanag na rule na ito yung financial plan ng simbahan, ang tithing system. So, hindi po maaari na maging marka ito sa tunay na simbahan, sapagkat inamin na niya na implicitly, explicitly, wala ito sa Biblia. At maliwanag aming proposisyon na according to the Bible, ang kaniyang ginamit according sa kanilang trail of blood. Dahil wala naman daw standard na marka, pwede sila gagawa ng marka. Pero ang marka bang iyon nasa Biblia ba? Implicitly sinabi na wala. Siguro meron o wala. So meaning assumption lang niya yon. So pag ganon, hindi po iyon nakakatulong 10 minutes late. sa kaniyang proposisyon. At saka yung sinabi niyang pinahinto na pamaraan na ikapo doon sa 7:5. So maliwanag naman iyon na iyon ang batas ng Diyos na binigay sa kanyang bayan. Dito sa Deuteronomio Kabanata 12, maliwanag
maliwanag po na ito ang batas ng Diyos na binigay niya sa kanyang bayan Israel, sapagkat yung mga Levita ay wala po silang mana. Kaya binigyan sila ng Diyos ng batas na dahil wala kayong mana sa 12 angkan ni Israel, ang 11 tribes po magbigay na ikapo. So ibig sabihin, nabubuhay ang mga Levita sa batas ng Diyos na ang kanyang bayan ang magbigay na ikapo. Sa bagong tipan po, si Kristo na po ang ating bagong high priest. At hindi po siya kasali doon sa tribo ni Levi. Doon po siya sa tribo ni Juda, na kung saan sinabi ng Biblia na kahit si Moises ay hindi po nagbigay na mayroon pong pare doon sa tribo ni Juda. Kaya alam ni Jesus na yung batas na yon ay inuutos sa mga Levita, at hindi naman siya Levita. Kaya hindi si Kristo, dahil alam niya na ang batas na iyon ay para sa Israel at ang manguligta po ay ang Levita, at ito ang sistema pinansyal ng mga Levita na naglilingkod sa templo. Kaya dito sa bagong tipan, meron na po tayong bagong pare o sacerdote na si Kristo, na kung saan hindi po siya nag-introduce na tithing system ang financial plan ng simbahan. Bagamat binanggit niya doon sa Mateo 23:23 na yung mga Pariseo ay nagbibigay ng tithes, pero hindi si Jesus gumawa ng batas sa kanyang iglesia itinatag ng kanyang financial plan. Ang isa doon ay tithing. Walang explicitly na paliwanag doon sa Bible, wala ding implicit na naibigay siya, dahil sabi niya wala ito sa Biblia. At sinabi niya ng Katoliko raw ay nagtitithes. Totoo yun. Totoo yun, ang simbahang Katoliko ay mayroong pagkataon na nag-imposar ng tithes, sapagkat ito namang tithes ay hindi naman ito talagang batas na mandatory. Meron ding panahon ng simbahan ay binawi niya sapagkat maliwanag na yung authority. Kung ano yung what you bind on earth will be bound in heaven. Kung ano yung kaniyang ipinahintulot sa lupa, pinahintulot sa langit. So, ang simbahang Katoliko, bagamat mayroong tithes sa kaniyang kasaysayan o wala, hindi pwedeng maging marka iyon sa tunay na simbahan. Sapagkat ibabalik ko sa aking analogy kanina, na hindi ibig sabihin na ang tithes ay may panahon ng tithes ay kabahagi ng simbahan na maging gawin itong marka ng simbahan. Kaya sinabi na kina na mali daw yung sinabi ko na ang buhok uldo kabahagi ng tao. Hindi ko naman sinabi na ang buhok ay hindi kabahagi ng tao. Kasama siya sa tao, pero hindi mo technically na gawin iyon na marka na iyon ay tao. So paano yung wala pa siyang buhok, hindi ba yung tao? At saka tutubuan ng buhok, at saka malalaga sa yung buhok, so tao pa rin siya kahit wala siyang buhok. So hindi mo technically batayan na iyon ay tao sapagkat siya po ay yung buhok ang gamitin mo. So ang ibig kong ipalitaw dito yung tithes, although mayroong panahon na naging bahagi ng simbahan, pero hindi mo pwedeng ilagay na marka ng simbahan, sapagkat yung marka na yon, hindi yon pinaktis ng mga Kristiyanos. Wala siyang malinaw na naisagot doon. Inamin niya na wala ito sa Biblia. Kaya maliwanag ng proposisyon na kaniyang inilahad dito ay hindi niya napatunayan, at na-failure po siya sa proposisyon na ito, dahil ang aming batayan is according to the Bible, at implicitly, explicitly hindi po niya na patunayan ang kaniyang proposisyon. Sinabi niya hindi daw debatable ito. O bakit pumatol siya kung hindi debatable? Debatable ito sapagkat
ang ating proposition according to the Bible. At napatunayan natin na wala ito sa Biblia. Pinipresenta mo, kaya ako po ay naghintay ng pagkataon na maipahayag mo ito sapagkat negative side lang po ako. Nagdepende lang po ako sa iyong ipinahayag dahil ang burden of proof ay nasa iyo po. At bilang ikaw ang affirmative, umamin ka na wala ito sa Biblia, implicitly, explicitly, so, sabi ni saya pa, hayahay ang negative. Kung sa may bungkagon nako o wa kay gipabarog. Pero ato na lang i-discussan kay di barog man ka, so ato na yung niata sa negative side aron i-oppose nga dili gyud mahimong marka ang financial plan na kanang tithes i-parte mo sa financial plan dayon one of the marks of the true church. Kay dili na siya marka, kay dili mo mailang nga kini iglesia o dili tungod sa marka. Kay kung mauna ang sistema na i-part nimo siya nga one of the marks of the true church, so pwede ang mga laing tinuhan mo claim 3 minutes. nga sila usab true church. So naghatag ka og ticket na mo claim sila na kami po ang among financial plan. Mark man po namo ang financial plan nga kining isa mo ning tithes and offerings. So pwede po silang mo claim na sila po ang true church. So mahimo nga daghan ang true church. Isa ra man ang church ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. So mao nga mi-oppose kita sa proposisyon nga dili mahimo nga ang tithe ang financial plan nga kining tithes mahimong marka kay pwede nga daghan ang mo claim nga sila usab tinuod nga simbahan. Ang tithes pero siya dili mi mo oppose kay ang simbahan Katoliko na amay po nag-tithes nga mga individual nga voluntary, dili ingon nga compulsory, dili gyud kay mao nang tithing 2 system minutes. sa simbahan. Pero kung ang simbahan Katoliko iyang himuong balaod nga tithing system, why not ganita mo muhatag? Pero dili na mahimong part sa mark sa true church ang financial plan nga tithes. Kay although part na siya, pero dili na niya pwede siya nga i-part sa marka simbahan. Pwede ibutang na sa necessities of the church nga tungod sa needs sa simbahan. Pwedeng ang makatoliko nga mohatag voluntarily nga mag-tithe sila, pero never na mahimong one of the marks of the true church established by Christ. Kung atong nadungog as affirmative, wala man siya ka-prove nga one of the marks of the true church, her financial plan is tithes according to the Bible. So, klaro man kaayo sa mga listeners 1 minute. nga mi-admit siya nga implicitly and explicitly wala kini sa Biblia. Siguro naghatag wala, so dili siya sure ni ana. So maingon nato nga weak kaayo ang iyang pag-resolve sa iyang profesyon kay bisan ang Biblia, ang mga bersikulo nga iyang gigamit wala man mo pabor, mulawan 30 seconds. sa iyang giprobahan nga proposisyon. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Brother Paul San Pablo Alima, mag-iong kaninyo. God bless kanatong tanan. Maraming salamat po, Brother Paul San Pablo Alima sa Catholic Church na kanyang paliwanag at pakinggan natin ang mga tanong ni Brother Rian Quintes sa Baptist Church tungkol sa tema na resolve that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes. Open ang close parenthesis and offerings according to the Bible. Brother Quintes. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Unang tanong po, Mr. Pula-Lima, Inong Pula-Lima. Yung sinabi mo kanina na hindi naging mandatory yung ikapo sa iyong iglesia.
Yun ba ay tama ba na sinabi mo na hindi naging mandatory kahit kailan? Sa panahon ngayon ay hindi mandatory. Ini-implement pa yon at din ini-encourage ang mga Katoliko na pagkatapos na sila po ay turuan, nasa kailan na po kung magbigay ba sila ng tithings o hindi. So as of now, ang financial plan ng simbahan ay hindi po nakasalalay doon sa tithing system. Pero may mga panahon sa kasaysayan ng simbahan na meron silang pagbibigay na mandatory na kahit, for example, hindi ka magbigay, merong mga penalties sapagkat ang simbahang Katoliko ay niniwala sa authority. Mateo 18:18. Pero doon sa first century church, sa New Testament, walang binanggit doon na meron silang tithing system. Na natili pa rin na kailang system of giving ay nakabase doon sa 2 Corinto 9:7 na magbigay ayon sa Puso. itinuro sa kailang puso. So hindi nakadepende doon sa batas na binigay ng Diyos sa mga Levita. So kung iyon man ay kanilang buong ari-arian, tulad ng ginawa ng mga Kristiyano panahon sa Pentecostes, na binigay lang kailang ari-arian, tulad ng ginawa ng biyuda, si Kristo po hindi nagpataw, nag-introduce na, hoy, huwag niyong gawin yon. Ang ating financial plan, tithing system, wala po yun. So di ba sinabi sa aming aklat na hindi lang po tithes? Bakit po yung nabanggit mo na hindi po tinutulan yung biyuda? Kasi nga, akala mo kasi tithes lang po yung siguro nililigaw mo yung mga na tithes lang. Sinabi ba sa amin na tithes lang, hindi ba pwedeng offering, matatawag natin offerings yung mga hindi ikapo? Mr. Rian, ikaw naman na naglagay ng rules na pang-11 na ang debate ay base sa Trail of Blood page 5 na one of the marks of the true church itong pangsiyang financial plan tithes, at dito sa rules of debate number 7 hindi kasali sa debate ng offerings. Hindi na natin discussan yon. Huwag mong sabihin, huwag kang magkomento sapagkat sabi dito bawal magkomentaryo o magtanong. Huwag kang magkomento, Mr. Moderate Objection, na sabihin mong nililigaw ko yung tao. Proposition natin yun. Kung iligaw, ikaw ang maniligaw sapagkat tithes ang dito, open and close parenthesis, hindi na ito isasali itong offerings. Yeah. So Mr. Moderator, hindi maganda yung sinabi niya na ako po ay nililigaw ko yun na tithes. Hindi po ako nagligaw sa mga viewers sapagkat ito po ang proposition na tungkol sa tithes. Kaya nga, sinabi mo kanina na tithes lang ba ang nasa aklat ng Trail of Blood? Hindi nga kasali yung offering dito sa debate. Tithings lang. Hindi ko na sinabi ko, sagot, hindi natin i-banggit yung, hindi natin tatalakayin yung offering. Sabi ko nga, tithes lang ba ang financial plan ng nakasulat sa number 9 ng Trail of Blood? Tithes lang ba yun o hindi? Kung makinig ka lang sa aking sinasabi, hindi ako tutol na yung inyong financial plan, pati yung offering. Pero ang ating pinagdidebatihan dito sa ating paksa ay tungkol sa tithes. Okay. Kaya hindi na dapat itanong ang tanong na yun. Next question. Okay. Sinabi mo kanina, binanggit mo ang Acts chapter 4 na binibinta yung mga ari-arian niya. Bakit mo sinabi yun ba? Ibig sabihin mo, yun kung gagawin natin as financial plan din ng tunay na iglesia. Walang ganon na financial plan ang iglesia itinatag ni Kristo na ibigay mo lahat ang iyong ari-arian. Pero ang mga apostoles, ang mga Kristiyanos, tulad ng nabanggit, bininta nila ng kailang ari-arian. Ayun sa... Kaya kung meron pa sanang financial plan ng isa yung tithings, dapat sana ang mga apostol ay magsabi na, hoy, bawal, hindi maganda tong ginawa ninyo ng buong ari-arian. Saan kayo hahakot ng kabuhayan? Saan kayo magbabase ng iyong hanap buhay na binibinta nyo ang lahat ng ari-arian? Kung meron pa sana silang financial plan ng isa ay tithing system, dapat ang mga apostoles na mismo ang magpapahayag na ang ating financial plan, yung pagbigay na ikapo at sa ka-offering,
bakit nagbinta kayo ng inyong buong ari-arian? So, ibig sabihin, walang rule, walang mandatory na batas na tithing system. Yun ang ibig kong sabihin sa pagkukot ko ng bersikulo na yun ang maliwanag ng mga sitas na nagpatotoo na wala talagang existed na tithing system na yun ang pinatupad sa unang iglesia itinatag ni Kristo sa bagong tipan. Sunod mga. So, ibig sabihin, dahil wala talagang system na tithing system yung mga Kristiyano, bakit ginawa niya ng mga Roman Catholic? Kaya nga, sinabi ko sa iyo na kaming mga Katoliko, nawala kami sa authority. Mateo 18:18 na maliwanag ang sinabi doon sa Biblia na kung ano man ang batas na pinahintulutan sa lupa ng simbahan, kinikilala yun ng Panginoon. So kung magawa ng batas ang simbahan na ang ating financial plan na tithing system, tutupad tayo sapagkat ang simbahan ay mayroong authority. So, ang debating ito, kung dito mo itanong sa simbahan Katoliko, that is an admission ng Katoliko ay tunay na simbahan. Tapos na po. Sapagkat ang ating topic is true church. So, 4 minutes. Tapos na. next question. Okay. Tanong. Alright. Position ba, is it your position na kung hindi mababasa sa Biblia, hindi pinaktis ng Kristiyano, hindi yan totoo, hindi yan, mali yan ang doktrina? Mystery Adventist, kung inintindi mo lang mabuti yung paksa according to the Bible. According to the Bible. So, kaya nga, tinanong kita implicitly, explicitly, kung nasa Biblia ba na one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes. Admitido ka na wala sa Biblia. So, proposition mo ito na dapat tindigan mo base sa Word of God. So, ang tanong mo, ako ba ay tutol kung wala sa Biblia? Ay, ang ating team is according to the Bible. So, nonsense yung question mo. Kaya nga, no, hindi nonsense po, Mr. Moderator. Following your logic, is it your position dahil hindi nabasa sa Biblia, mali po na doktrina yan? Pwede mo, kaya nga sinabi mo kaya na siguro. So, assumption mo lang yon. So, ibig sabihin, ang proposition mo, assumption mo na pa siguro, pwede din wala. So, walang solido na ebidensya ang nila. Kaya nga, sabi ko, Mr. Moderator, ipasagot mo ito. Posisyon mo ba, dahil hindi mababasa sa Biblia, mali yung naturo o kaya doktrina? Dahil hindi mababasa sa Biblia. Excuse me, sa Political time, please, ang ibig bang sabihin na hindi mabasa sa Biblia yung tithes? No, hindi. Lahat po, kabuuan po, na hindi mababasa, kung hindi mababasa sa Biblia, mali na ba yun according to your logic? Kasi hindi na mabasa daw explicit. So, according to your logic, following your logic, sa iyong argumento, dahil ba hindi mababasa sa Biblia, mali po yun? Brother, Mr. Moderator, objection po sapagkat maliwanag po dito sa ating rules of debate na ang mga tanong ibabase lamang sa tema. So yung kanyang tayo, iba na yung kung ating intindihin na napasok na yun sa ibang tema. Sapagkat ang kanya yung totoo ba pag kahit wala sa Biblia, totoo ba o hindi. So maliwanag dito na hindi obligado na sagutin ang tanong kung ito ay wala po sa tema. Mr. Moderator, objection po. sige. Pahayag po niya ang, sa debate po, yung pahayag niya, yung po ang pwede kong tanungin. Pinahayag niya kanina, hindi kasi nababasa sa Biblia. Kaya following your reason, is it your position na kung hindi mababasa sa Biblia, mali na ba yun? No, kung intindihan mo, nasa sayo yan kung ipa-answer Excuse me, ang tanong ni Brother Alima, yung point niya, hindi mabasa sa Biblia, yung tithes implicitly or explicitly. Tama. So mali na yun basta hindi yung tanong, mali na ba yun? kung hindi mabasa sa Biblia. Kung sa mga simbahan Katoliko, sapagkat kami po ay nababase ng Biblia, tradisyon at magisterium, so merong mga revelation na wala doon sa Biblia
na doon inireveal sa tradisyon, sa magisteryo ng simbahan katoliko. Pero sa inyo, sapagkat Bible alone kayo, so mapilitan kayo na i-prove ang katotohanan sang-ayon sa Biblia. At sinabi mo naman kanina na itong proposition na ito, implicitly, explicitly, wala sa Bible. So saan ka huhugot ng ebidensya? Sa tradisyon, magisteryo? Sa akin, meron kami iba pang sources na mula sa Holy Spirit, na sabi ni Jesus, ang Holy Spirit ay sama sa inyo hanggang sa magpakailanman. Ibig sabihin, ang katotohanan, ang revelasyon ay wala matatapos doon sa Biblia lamang ang magkatotohanan. Meron pang katotohanan na ipapahayag sa darating na panahon. So, sinabi mo kanina na yung Hebrews chapter 7 verse 5 to 12. Sangayon ka ba na merong dalawang tithes ayon sa Biblia? Mayroong dalawang Mystery, and obligado ka na ilahad yun sapagkat ikaw gumamit na merong dalawa. Pero sa napakinggan ko, wala kang sinabi na may dalawa na tithes na pamaraan. Ang citizen ko, ang sabi doon na yung mga Levites, yung mga pare sa angkan ni Levi, ang Diyos mismo ay nagbigay ng utos na sila po ang authorized na magkolekta ng ikapo sapagkat yun po ang kanilang financial plan. Doon po sila nagbabase sa kanilang daily consumption nila sapagkat wala silang trabaho sa templo, silang naglilingkod. Yung 11 tribes, yun ang magbigay ng kanilang pagkain araw-araw sa kanilang pangangailangan. Kaya may tithing system sila. Yung tithing system na yun, maliwanag yun sa bansang Israel. Dahil doon sila naglingkod sa templo. May templo ngayon. Pero ngayon, si Kristo na ang sacerdote na high priest. Ang kanya pong, ang templo po ng Panginoon, ito ating katawan, templo tayo ng Panginoon. Iglesia po ay templo ng Panginoon. 1 minute dapat ang sagot. Sige, time na. 10 minutes naman ko yung No, Maraming salamat po, Brother Alima, sa mga sagot mo. Time na kayo. Ang last mo Salamat din tayo kay Sige, Brother Ray and Vicky sa mga tanong. At ngayon, itong sa ito, pakinggan natin ang kanilang mga sumari. At maunang magbigay ng ng sumari ay si Brother Paul San Pablo Alima sa Catholic Church. Pakinggan natin mga kababayan, si Brother Alima sa Catholic Church sa kanyang sumari. Okay, maraming salamat Brother Rian Fuentes sa pagkataon na ibinigay niya upang pagdiskasan ang proposition na ito na base po sa kailang Trail of the Blood. At maraming salamat din sa ating moderator sa kanyang panahon na makasama siya sa atin at sa CFD Cebu Radio Network sa pamahala ni Brother Jung Chua at sa mga kasamahan natin sa Catholic Faith Defenders at sa kasamahan din ni Brother Rian Fuentes na nasa gabing ito. So magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nanood sa amin ng live. So marami pong salamat sa panahon na ibinigay niyo. At tapos na po ang bakbakan sa pangatwiran. So kayo na po ang humusga sa pinahayag ni Brother Rian na ang proposition na ito according to the Bible, inamin naman niya na implicitly, explicitly wala ito sa Biblia. So nabigo si Brother Rian Fuentes, wala po siyang solidong ebidensya na inilahad. At sapagkat nasa summary na kami, hindi na po siya pwede mag-introduce na argumento sabat hindi na po iyon mag-undergo sa cross-examination. So ang amin na lang isummarize namin ang nangyari sa 20 minutes constructive speech at 20 minutes destructive speech at sa cross-examination. So kayo naman ang
nakinig sa debating ito, so alam ninyo na kung pakinggan natin ang kanyang pahayag, wala talagang kalatoy-latoy ang ginamit niya ng mga reasonings. Ang kanyang bersikulo, Walang kabuluhan. walang nabanggit doon implicitly, explicitly, na one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes. Wala po. Ang kanya pong maliwanag na sinabi, yung sa mga Levites, yun po ang parang shoot sana, pero hindi yun ang proposition namin. Sapagkat ako naman ay ayon na yung tithes ay batas talaga yun ng mga Levita. Meron silang financial plan na tithing system. Pero dito sa New Testament Church founded by Christ, wala po. Kaya yung mga disipulo, mga apostoles, magbinta sila ng kailang buong ari-arian, tulad ng sa gawa. Yung babaeng biyuda nakita ni Jesus, nagbigay ng kanyang buong pagkabuhayan. Hindi po nag-impose ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang apostol na dapat sana ang financial plan natin ay tithings. So, ang system of giving pa rin maliwanag na Corinto 9:7 na nagbigay ayon sa mula sa puso. So, kung buong ari-arian mo iyong ibigay, kung ayon sa puso mo yon, hindi yun masama. Kung hindi ka magbigay ng tithes, piso lang, sapagkat yun ang nasa bukal ng iyong puso, kahit hindi tithes, tanggapin ng Panginoon. Dahil walang financial plan na tithing system ang iglesia ang itinatag ni Kristo. Kung meron man, tulad ng simbahang Katoliko na mayroong panahon na may tithings, at ang simbahan ngayon ini-introduce na pwede tayong mag-tithes, so hindi pa rin maging marka ito sa tunay na simbahan. So kahit mandatory pa to, hindi ito maging isa sa mga marka. Hindi ibig sabihin na kabahagi na maging marka na. Kaya binigyan ko siya ng analogy kanina na hindi porke kabahagi ng isang object 36 ay gamitin mo ng marka ng isang object. Although nasa taglay iyon ng isang object, pero hindi technically gawin mong marka iyon. So kung ang financial pa ng simbahan ay tithing system sana o pagbibigay ng tithes, maliwanag sana ito na nakasaad sa Biblia. Pero sabi niya, wala ito sa Biblia implicitly, wala sa Biblia explicitly, siguro. So assumption lang pala niya. So maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Paul San Pablo Alima, sa iyong summary. Bigay mo sa summary. At ngayon, ating pakinggan si Brother Rayan Fuentes sa Baptist Church sa affirmative side sa kanyang summary. Brother Rayan Fuentes. Okay, ito nang una, salamat po Panginoong po San Pablo Alima po Baricon at sa lahat ng namamahala at sa moderator at saka yung nasa loob ng studio ito. So, una-una po, yung tema, malinaw po natin na na-resolve po ito dahil yung tema po natin, again, kung tatanggapin po natin yung tutol niya, yung marka, sabi niya, binalik-balikan na hindi pwede po yan kasi, again, wala pong nagbigay ng standard na ano po yung gagawin mga marka. At yung sinabi din niya na hindi, yung dahil kabahagi, hindi pwedeng marka, pwede natin gawing marka kasi kabahagi yung ginagawa nila yan. So again, yung mga arguments na yan ay hindi po pwede. Yung mga argumento niya na 2 Corinthians 9:7, hindi po natin yan tinutulan kasi mula sa puso or pasya ng puso ang pagpatatides natin. Hindi tayo obligatory, hindi tayo pinaparusahan kung hindi tayo nagtatides, so pasya ng puso pa rin.
Yung binalik-balikan niya na hindi mababasa, hindi makikita sa Biblia explicitly and implicitly, hindi ko po yan sinabi. Sinabi ko po yung explicit, yung word for word na mababasa, yun po ang hindi makikita sa Biblia. Pero implicitly, napapatunayan natin, kasi nga, si Kristo, nung sa kanyang panahon, in-endorse niya pa sa kanyang mensahe, ginawa niya pang good deed, pero hindi natin ipagmalaki yung pagtatize, pero good deed po yun. So, ibig sabihin, implicitly na si Jesus Christ, hindi po siya tutor sa tithes. So, hindi ko po, until now, hindi ko po naiintindihan ang kanyang mga argumento, labas-pasok po, kasi sinasabi dito na parang para sa mga Levitas, batas, hindi naman para sa Levitas lang ang mga ikapo kasi mayroong dalawang bahagi. Sabi niya kanina, na hindi ko lang sinabi na mayroong dalawang klase ng tithes, sinabi ko po yan. Malinaw po sinabi ko na mayroong tithes na ikapapatawad ng kasalanan at mayroong tithes na ikasisiya ng Diyos na ginagawa before the law. So, yan po ang sinabi ko kanina. Tapos, yung Hebrews 7:5 to 12, malinaw po na yun po ang batas ng mga Levitas. Inabolish po, pinalitan kasi meron na tayong new high priest. Hindi naman natin tutol yan kasi hindi po yan ang tithes na tinutukoy na ginagawa ng mga iglesia. So, malinaw po sa ating tema na yung marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes and close and open parenthesis, and offerings according to the Bible. Na napatunayan po natin na dapat po na isa din po natin itong tandaan kasi meron mga iglesia na nagsusolicit, umaakyat sa boss at kumukuha ng financial plan from the politicians. So hindi na, masasabi natin na isa po yan, hindi sila ang tunay na iglesia. Kasi ang tunay na iglesia, kumukuha ng financial plan doon lamang sa kanyang mga members. So, sang-ayon ka, dahil sang-ayon ang iyong iglesia na tinatayuan, membro ka ngayon, sang-ayon sila noon, hindi po tapos gagawin po ito, i-implement po ito ang tithes. So, ibig sabihin, hindi ka tutol sa tithes. At sa March naman, hindi ka pwedeng magsabi na hindi pwedeng gawin kasi po, sino po ba kayo na sasabihin mong hindi pwedeng gawin na March, yung financial plan? Kasi wala namang sinabi sa Biblia na ito po ang standard ng March of the Church. Masasabi po natin mga kaibigan, mga kapatid, na proposition po natin ngayon ay tunay nga po na tindig po. 1 minute. So, hindi po ito upang nanalo o matalo. Kung yan po ang yung pakay, hindi po ang pakay, yan ang pakay po namin dito. Kasi hindi ko naiintindihan until now kung saan po dito tutol po ang ating katunggali. Pero yung marks po hindi niya pwedeng tutulan yan kasi wala pong standard from the Bible. At yung marks po, hindi po sinabi dyan na tithes kundi financial plan. So, yung marks po hindi debatable. Yung tithes naman po, hindi po naman pwede niyang tutulan. Kaya nga, 36. kung susundin niyo pong logic na ito, kung ayaw mo sa marks, tapos hindi mo sinali ang offering, ibig sabihin, pwede palang maging marks ang offering. Correct. So, maling-mali po ang kanyang pagtutol. Ibig sabihin po, ladies and gentlemen, wala pong naging debate as of this time. So, maraming salamat po at panoorin niyo ulit yung debate at magandang gabi once again. Amen.